ng ating tinatawag na birthday cake. Ang umaga pong ito ay totoong espesyal para sa aking puso dahil sa Martes po ay kaarawan ko na. At dahil kaarawan ko po, dadalhan ko po kayo ng 1,001 inspirasyon na masasabi natin na ang buhay ng tao ay pwedeng maging maganda at pwedeng maging maligaya dahil sa gawain ng ibang tao. Masasabi kong sila are heroes of modern times. These are the people, these are the grandmother, the mothers who will walk an extra mile to make others people's life a truly beautiful one. Mga kapuso, mga kagandahan, ito ho ang aking mga bayan. Mga kapuso, alam niyo po, may ikikwento po ako sa inyo. In my life, if there's one thing that I enjoy so much, is the love of the doctors. Pagmamahal ng mga doktor. Lahat tayo nagkakasakit on one way or another. Ito man ay minor, a little malala. But every time I go to different doctors that I go, ang gagaling po ng mga doktor na pinupuntahan ko. At kada pupunta ako sa kanila, after that, gumagaling ako and I ask them how much will I pay them. At lagi nilang sinasabi, okay na yan, Ricky. Okay na yan, mother. Minsan nahihiya na ako kung bumalik sa mga doktor dahil hindi nila ako pinagbabayad. And I keep on asking myself why they treat me like this. And one time, nagkalakas loob po ako nakausapin ng isang doktor. At sabi ko, bakit ganun yung mga doktor ko? Hindi ako pinagbabayad. Ang sabi po sa akin ng doktor na ito ay, ang aming sinumpaan ay bumuhay at magpagaling ng ibang tao. Dahil sa kabisihan daw nila, hindi na raw nila nagagawa, at ginagawa ko na daw po yung dapat nilang gawin, kaya ako na lang ang kanilang aalagaan. Ngayong umaga po, isang doktor ang gusto kong dalhin sa inyo. Nagtapos ang pagdodoktor, nagkaroon ng ospital, nagkaroon ng cancer. Gumaling. At ngayon, puro mga batang cancer naman ang kanyang inaasikaso. Ito po ang pagsubok ni Doktor. Ang lahat ay natatakot sa sakit dahil kahit sino sa atin ay maaaring dapuan ng matinding karamdaman. Lalo na ito, ang cancer na nagpasakit at nagpabago ng buhay ng isang doktor. Siya si Dr. Consuelo Ong. Tubong San Jose Nueva Ecija, si Connie. Nag-aral ng kursong medisina sa University of Santo Tomas. Binuno niya ang 13 taon bago siya naging isang ganap na pedia doctor. Na makapagtapos, naging residente siya sa Pedal Mundo Pediatric. Nang makaipon, nagtayo siya kasama ang kanyang mga kaibigan ng isang laboratorio. In almost 30 years na pala. Smooth flowing ako talaga. Talagang nag-pick talaga yung practice ko. Saka inisip ko, sabi ko, hindi naman importante ang pera. Mas importante, makatulong ka sa maliliit. At matapos ng 10 taon, nagtayo din sila ng ospital. Ito ang Heart of Jesus Hospital dito sa Nueva Ecija. Ito yung nursery namin. Mula na magkasakit ako, hindi na ako tumatanggap kasi ng mga babying may sakit. Kaya ngayon, ang tinatanggap ko lang yung mga nanganganak dito kasi mga walang sakit yan para hindi ako mahawa ng sakit. Dahil sa kabisihan niya sa trabaho, naisang tabi na niya ang kanyang buhay pag-ibig. May limitasyon ka, di ba? Kasi may pamilya ka eh. Hindi ka mukha ngayon, kung sino bisita ko, okay lang. Kung anong gawin ko, gabihin ako, tumawag yung ospital, okay lang sa akin. Hindi ko magagawa lahat yung kung naging asawa ko kasi may pamilya ka eh. Nagkaroon din siya ng maraming oras para sa kanyang mga kaibigan. Since nag-start ako rito, nakilala ko, unang-una yan, kasama yan si Dr. Ong. Actually, magkalapit lang ang clinic namin. Since 2002, nagkakilala na kami yan. So, okay naman si Dr. Ong, mabait yan, masipag. Bilang isang kaibigan, at galante si Doktora. Super galante. Pag siya nag-invite sa'yo,
all expenses paid. Kailangan gising ka lagi, di ba? Kasi gusto niya, enjoy lang, hataw, ganun. Ayaw niya ng killjoy, ganun. Pag nasa Manila, pupunta sa Ongpin. O Rhea, may pasalubong ako, siopaw. Rhea, may pasalubong ako, hopya. Sa pagka-thought po niya, pagka maaalalahan niya nandun. Nakahiligan ni Doktora ang kumain hanggang sa nakalimutan nito ang kanyang limitasyon. Unang-una, maling-mali talaga yung lifestyle ko kasi nga puro nga parties, puro kainan, di ba? Tapos siyempre lahat na masasarap kinakain mo kasi nga wala kang sakit eh, di ba? Ako wala naman sakit, wala naman akong high blood, wala naman ako lahat. O di kainin lahat yung masasarap, di ba? At nung nakaraang taon, 2015, nagsimula na ang matinding pagsubok sa kanyang buhay. Nagulat ako kasi parang may fresh blood yung dumi ko. And then, medyo sabi ko, ano kaya, bakit kaya? Alam ko talaga may problema kasi nga fresh blood eh. Pero kasi akala ko, sabi ko sa ulcer lang siguro, sa almoranas lang, ganun-ganon. Humihingal na talaga ako. Tapos ang pakuha ko ng dugo, 7 lang hemoglobin ko. Talagang ibig sabihin, nauubos na yung dugo ko. Sumailalim sa iba't ibang pagsusuri si Doktora, gaya ng endoscopy, at dito nalaman na siya pala ay meron ng stage 3B colon cancer. Kami nung asawa ko, gulat na gulat kami. We are all praying nung dumating yung time na hinihintay namin yung result na sana hindi ganun kagrabe. Pero yun nga, then sinabi niya na cancer. The next day, we asked her na punta tayo ng Manawag, magsimba tayo. Then Sobrang shock. Kasi syempre since patay na yung parents ko, so parang ina-expect ko na siya na yung mami ko. So sobrang shock talaga. Siyempre, nalungkot. Kasi di ba usually pag cancer sila, nalungkot siyempre. As a personal friend, siyempre nalungkot ako kasi sabi ko, wala, bakit siya pa? Okay? So, but I think there's always a reason for everything. So sabi ko, sige, I will always be there. So supportahan kita and I will always take care of you. Kasi nga parang kapatid ko na siya. Pare-pareho lang tayong tao. Kahit na doktor kami, kahit umiiwas ka sa lahat, kahit na healthy diet ka, kung magkakasakit ka, magkakasakit ka. Pero ang ano lang yan, it's how you react to the problem. Dumaan siya sa masusing gamutan, pero naging kalbaryo naman ito sa iba't ibang reaksyon na nakukuha niya sa gamot. During her follow-up, nung ninote na medyo mababa pa rin yung hemoglobin niya, nag-opt na lang kami for medical management of anemia. So, try kami ng iron sucrose administration. Kaya lang nagkaroon ng allergy si Doktora, gayon din. Marami din kasi siyang mga allergies sa medications. At the same time, yung allergic reaction niya nag-contribute din ng pag-trigger ng arrhythmia. Nang una, masaya pa ako. Kasi nga sabi ko, simpleng-simple. Akala ko kasi, pero after 2 days kasi, parang Diyos ko, para naman ako natrangkaso na parang nanlambot ako na hindi ko maalam kung ano nangyari sa katawan ko, ganon. September 2015, natanggal ang bukol sa kanyang katawan kasama na ang kanyang matres. Napilitan talaga ako maglaylo ng trabaho. Tsaka ang isa pa talaga, sabi nga nila, iba yung may pera. Totoo, iba yung may pera kasi may pampagamot ka, di ba? Pero ibang bagay din kasi marami kang kaibigan. Kasi kagaya ng ospital ako, nakita mo yung mga kaibigan mo talaga. Hindi importante yung pera, mas importante yung pakikisama mo. Isang buwan matapos ang matagumpay na operasyon, sumailalim agad siya sa chemotherapy. Kasi lahat nga sila eh. Bibigyan ka ng mga dasal, yung ganun. Kahit saan sila pumunta ng Jerusalem, pumunta ng Vatican, may uwi sila. Kasi nasa Amerika silang lahat, hindi puro dasal sila. Actually, gusto nilang umuwi para alagaan ako. Sabi ko, pinakabunso ako eh. Sabi ko, baka ma-stress pa ako kayo pang alagaan ko. Sabi ko, hindi na lang. Pag magaling na ako. Ngayon, tapos na sa chemotherapy session si Doktora at monitoring na lamang. Okay naman po siya. Tumaas po siya sa previous result niya kasi yung hemoglobin niya. Yun po kasi yung talagang inaano sa kanya. Chine-check ng doktor saka yung WBC count po. Actually, wala akong makikitang pagbabago nga sa attitude. He just take yung everyday niya, just take it easy. Namimili lang siya ngayon kasi siyempre immunity niya bagsak. Pero, meron pa rin siya ka-strict.
ganun pa rin siya kakulit sa trabaho. Sa ngayon, prognosis-wise, maganda naman yung prognosis ng stage 3 na colon CA. Nasa 69 to 89% of 5-year survival rate po yan. Bilang pasasalamat sa pangalawang buhay na kanyang tinatahak ngayon, ayun, ang doktora ay nagbalik loob. Gusto niyang gumamot ng maraming mga kabataan na may mga cancer at natagpuan niya ang kanyang sarili sa Child House. One God forever and ever. Amen. Ako lahat ng tulong pwede kong gawin, pero yung pagiging ng tulong sa Diyos, sila ang hihiling ko. So, para sa iyo, galing sa Child House. Oh, meron tayo masarap na lunch. Handa natin. Matapos ang kainan, nagsagawa na si Doktora kasama ang kanyang mga volunteer nurse ng isang medical mission. Ibig sabihin, pag tumulong ka sa kapwa mo, tapos sila walang nararamdaman, pati ikaw nawawala yung ano mo, yung sakit mo, nakakalimutan mo ngayon. Ilakas lang, fight, fight, fight. Yun ang sasabihin ko. Pag sinabing kaya, kaya. Di ba? Pag ginawa ka, punta mo ngayon kaya mo sa dito. Sabi natin ngayon, sabi mo sa akin, kaya mo, ikot tayo, kaya mo yan, o di ba? Tunay ang hindi natin hawak ang ating buhay. Ang mahalaga, bigyan natin to ng kulay at gawin itong tama habang tayo ay nabubuhay. Doon ko nakita na yung temporary blessings niya, mga kayamanan na yan, yung sasakyan na yan. Eh pag namatay ka, hindi mo na masasama sa ataol mo lahat yung mga yan, yung mga alas mo na yan, yung mga ganyan, mawawala lahat yan. Pero ang pinaka-importante, yung relationship mo. Kanino ba yan? Sa Diyos ang number 1. Siyempre, mga kaibigan mo, pamilya mo. Silang magbibigay ng lakas ng loob sa'yo. Ibahagi ang biyaya, tumulong sa iba, maging instrumento o pambigyan pag-asa ang mga taong nangangailangan ng ating tulong. Thank you, Doktora! Mayroon ka bang pangarap? Nagkagandahang mga salon at magandang buhay? Gusto mo ba mag-abroad? Gusto mo ba maging sa